Kita ninyo, tinanong yung mga congressman tungkol diyan sa ano, sa issue na 'yan. Anong sagot nila? Sige. Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan ng kakulangan at pagsisinungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ating Vice Presidente. Hindi yun. Tinatanong kayo. Ano ba to? Parang sinasabi na Arnie Tevez style. Ginawang terorista, tinanggalan ng kapangyarihan, binigyan ng red notice, freeze yung assets, pinasok yung bahay. 'Di ba? Merong detalye si Inday na binibigay. Ang tanong, playbook daw to. Anong sagot dapat? Ang dapat na sagot, hindi, malabo. Malabo kasi hindi naman kami ang magsasabi kung ano yan kung hindi saklaw ng anti-terror bill or kung pasok sa anti-terror law yung ginawa niya eh. It's not us to decide. Ang magdi-decide nun yung kinauukulan, yung tamang opisina na nagdidesisyon tungkol doon. Meron tayong Anti-Terror Council. Ang Anti-Terror Council, ang ano niyan, ang isa sa mga members niyan, DOJ. Yun. Kung ang Congress hindi naman member ng Anti-Terror Council, bakit mo sasagutin kung? Pwede mo naman sagutin na ganun eh. No? No, I cannot answer that kasi hindi naman kami ang nagsasabi na terorista siya. It's not us. So I think you better ask those questions doon sa mga ahensya na yun. Pero kung kami hindi naman patungkol sa Congress yung sinabi ni Inday Sara na tiniteves siya, then bakit sumasagot ang Congress? Ang sagot dito ni Kongkun, nililihis lang daw ni Inday Sara yung issue. Paano niyang nililihis yung issue? Ang issue, kakasuhan siya ng sa anti-terror law. Yun yung issue niya. Kaya sinabi niya, nangyari na yun noon kay Tevez. Talagang plano lang nila akong ganito. Plano nilang i-freeze yung assets ko. Ilagay ako sa red notice, ganito, ganyan. Talagang trabaho ako. Yun ang sinasabi niya. Meron ba siyang patama sa Congress doon? Wala naman. Bakit kayo umiiyak? Ba't kayo sumasagot? Bakit yung sinasabi na nililihis ni Inday yung issue? Paano nililihis ni Inday yung issue? Siya nga yung plano yung kasuhan or planong kasuhan ng kung sino man ng anti-terror law. Si Kongkon ang bobo nito, makapagpropaganda lang kasi makapagsalita lang, makapag-statement lang, akala mo matalino eh. Para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari sa pondo ng Office of the Vice President. Hindi yun ang issue, yung pondo. Wala dun. Ikaw ang nililihis mo yung tanong. Ang tanong, anti-terror law. At sabi ni Inday, plano siyang pasakan ng anti-terror law. At sinabi ni Inday na nangyari na yan kay Tevez. Yun ang sagutin mo. Anong issue? Pagnanakaw sa bayan. Anong pagnanakaw sa bayan? Anti-terror law nga eh. So kung meron dito na umiiwas dun sa tanong, kayo yun. Pagnanakaw ng bayan, napatunayan mo na ba? Akala ko ba in aid of legislation kayo? Bakit yan ang sinasabi mo? Bakit kaban ng bayan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pinagsasasabi mo? Nung binabanatan kayo ni Martires, anong sagot ni Chua? Magkaiba kami kasi kami naman in aid of legislation eh. Bakit nagja-judge tong mokong na to kung in aid of legislation kayo? 'Di ba? Style nyo bulok, kalinaw-linaw nung tanong. Anti-terror law, tineteves siya. Ba't ka sumasagot? Ba't kayo nasasaktan? Kayo ba yung nagpapa-anti-terror law kay Inday Sara?
Unless kayo yun, kaya nagdadahilan ka ngayon, sir. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga tungkulin para sa ikauunlad ng bayan. Mga mali ay itatama para imulat mga kapwa. Sa bulok na sistema, ang banateros ay handang makipagera. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag